Marami na naman ditong tapunan ng paghatol sa kapwa. Kanya-kanya na ho ito. Sala ito sa aral. Kung ito po ang ating kukunin, Kuya Bert, ano ho bang masasabi niyo rito? Alam mo, Kuya Min, tulad ng sabi mo, nagbabatuhan ng putik ng sala ng isa't isa. Huwag na nating ilayo sa magkakasama na lang. Lalo na sa simbahan. Na kung minsan kasi madali tayong pumuna sa mga kasamahan natin yung kanilang pag-uugali na kung minsan yung ugali nila, ugali rin natin eh. Yung pagkukulang nila, kung minsan pagkukulang din natin sa iba. Kaya nga, sinasabi ng diretsa ng ating Panginoon, huwag kang umatol sa kayong kapwa. Dahil kung minsan ang kanilang pagkukulang o pagkakamali ay nagiging pagkakamali mo rin at pagkukulang mo rin. Kaya kung inahatulan natin ang ating mga kapatid na para bagang tayo'y napakatuwid na, mukhang tayo'y nalilihis ng landas. Huwag nating tingnan ang mga pagkukulang ng ating kapwa. Kalamitan at kalimitan. Ang nakikita natin sa ating kapwa ay yung kanyang mga pagkukulang. Marami ngang naririnig tayo. Kung minsan napakarami nating ginawa sa isang tao, makagawa ka ng konting pagkakamali sa kanya, ang lahat ng nagawa mong yon ay baliwala na. Nabura ng lahat. Yan ang ating pag-uugali. Ganyan tayo. Ang lagi nating nakikita, yung kamalian ng ating kapwa. Pero yung kabutihan na nagagawa ng ating kapwa, hindi natin ito ipinagmamalaki. Hindi natin sinasabi, kundi ang lagi nating sinasabi ay yung mga pagkukulang ng ating kapwa. Napakalaking kasalanan ito sa ating kapwa. Napakalaki rin kasalanan ito sa Diyos. Kaya ayaw niya tayong pahatulan. Ayaw niya tayong hatulan ng ating kapwa. Dahil kung minsan sa atin ding paghatol, yun nga ay kapagkukulang din natin ito. Iwasan po natin yan. Pakaiwasan natin ang siraan ang isang tao. Kapag sinisira mo na yung isang tao, sa'yo mismo nagre-reflect yun eh. Nagre-reflect mismo sa'yo yun eh. Dahil kung minsan gawa mo rin yun eh. Ginagawa mo rin yung ginagawa ng tao yun. Napakahirap. Kaya napakahirap din ng isang taong chismoso, chismosa. Yun ang inahangaan ko sa iyo, Idol Min eh. Ikaw wala kang kachismis-chismis eh. Hindi ka marunong manira ng iyong kapwa. Hindi ka humahatol ng kapwa mo. Doon ako believe sa iyo eh. Wala akong narinig na chismis sa iyo. Lalo't higit sigurado, hindi mo ako sinichismis eh. Kaya gusto kitang kasama eh. Na?
Kasi maraming mga tao na kahit na napakabuti mo ng kaibigan, pinupuna at pupunahin ka pa rin ng kapwa mo. Yun ang taong mga mapagmataas. Yun ang ayaw ng Diyos sa atin. Ayaw na. Ayaw na ayaw ng Diyos. Kung minsan pupurihin yung kasama mo, at pagkatapos nun sasabihin naman niyang isang kasama, hindi mo lang alam yan hindi mo kilala yan May ugaling ganyan yan Ganyan po tayo. Karamihan ganyan tayo. Ayaw nating lagpasan tayo ng ating kasama. Gusto natin siya, tayo ang star sa lahat ng sandali ng ating kalalagayan sa buhay na ito. Ayaw tayong pahuli sa mga kasama natin. Lagi na lang gano'n. Sana huwag gano'n. Kung pinupuri ng iba ang ating kapwa, purihin din natin siya. Huwag nating siraan sa kapwa natin. Gusto kong tingnan yung bandang huling sinabi mo, napakaganda, na binasa mo, Kuya Mel. Huwag niyong ibigay sa aso ang bagay na banal. Sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong hiyagi sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Napakalalim nito, Kuya May. Alam mo kung minsan, maraming mga tao sa ngayon, katulad ng binabanggit mo, sa politika. Pakainin mo ng pakainin ang isang kasama mo na isang politiko. Pagkatapos nun, kakagating ka niyan. Kapag hindi mo na nabibigyan yan ng anumang pabor, lalapain ka niyan. Yan ang mga politiko. Yan ang ayaw ng Diyos. Na maging politiko tayo. Pagkukunwari, samahan mo ng isang tapat na pakikisama. Pagdating noon, dadating ang oras, sasakmalin ka. Ito ang sinasabi. Gawan mo ng mabuti. Pero pagkatapos, para kang baboy na aapak-apakan. Kaya sabi niya, doon sa huwag ninyong hihagi sa baboy ang inyong mga perlas. Mga pagsisikap ito Mga na ihagis mo sa baboy yung iyong pagpupunyaging pakikisama ng mabuti sa kanya. Dahil inaasahan mong hindi ito yuyurakan pero pagkatapos yuyurakan at yuyurakan pa rin ang baboy. Ano ibig sabihin? Tingnan natin ang mga nakakasama natin. Tingnan natin ang pinakikisamahan natin. Tingnan natin ang mga bagay na sinasabi natin sa ating kapwa. Lalo tigit. Anumang galing na salitang banal sa Diyos, hindi papansinin ng mga taong ito. Kahit ito'y sabihin mo sa kanila. Babaliwalain at babaliwalain. Walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos na banal. Amen. Napakinggan po ninyo
Ang paliwanag nitong aking dalawang kasama rito, si Kuya Ben at si Kuya Bert, maliwanag po ito dito ho sa ang paghatol sa kapwa. Yun na lamang hong manduduro tayo ng kapwa di